At dahil pagod na ako sa buhay ko, naisipan ko na umuwi ng Manila. So, sinundo ako ng anak ko at kasama namin si Koki Vakoki, si Munini, si Tamtam, at si Olaf. Si Cookie, kasama namin na filingera. So, yun, nagsuka siya kanina habang nasa biyahe kami. Hindi ko alam kung nahilo. Tapos lahat ng madaanan namin kinakahulan ni Koki ba Koki. Ayun o, nahihilo na siya niyan. Samantalang si Tamtam, si Olaf, kasama ko yung mga anak ko pala by the way. Tapos, ayan, sobra na akong na-stress kasi sobrang traffic, sobrang haba ng biyahe namin. Pero dahil mabilis magpatakbo yung anak ko, kaya, ayun, bumilis na lang din kami. So, inip na ako, tsaka, nahihilo na ako, nasusuka, nagugutom. Kaya sabi ko sa kanila, kung may makikita siyang drive-thru, mag-drive-thru siya. Nag-away pa kami kasi, mali yung pinasukan niya, dapat Chowking. Napunta siya dito sa Jollibee. So, ayun, umikot na naman siya. Kaya sabungangaan ko pa siya at mag-away kami. Ayun, umorder na kami sa Chowking. Laureate lang naman, tsaka chow pa ng in-order namin. Mabilisang kain lang. Ito naman si Cookie na bonak. Naamoy-amoy niya na feeling niya may o-orderin kami. Pero nahihilo na siguro siya yan. Gutom na talaga kami. Umaga pa yung kain namin. Kaya pinakain ko na muna sila. Kaso wala kaming cash. Cash lang namin. Wala. Lahat nasa GCash. Buti na lang pwedeng mag GCash payment. So sila yung may masarap na order. Kasi ako, hindi ako fan ng fast food chain. So yung anak ko na yan, ang hidden talent niyan, yung isang anak ko na panganay, kaya niya na mag-drive habang kumakain siya. So, ako, pinipilit ko na lang yung pagkain ko para lang magkaroon na laman yung tiyan ko. Tapos, naipit na naman kami sa traffic. So, yun na. Nakarating na kami sa aming SM home. SM Yorn. So, ayan. Excited sila kasi ngayon lang sila ulit makakauwi. Last time na umuwi kami, ang kalat-kalat pa nito. Ang gulo. At sobrang gulo nga niya kasi ang dami kong kailangang ayusin, ang dami kong kailangang ligpitin, sobrang kalat niya. Ang dami kasing giniba, binago, inayos. Syempre, alam mo naman. So, sobrang stress ko, mas ginusto ko na lang humiga muna kasi na-stress talaga ako sa dami ng ligpitin, labahin, aayusin, ng alikabok ng bahay namin! Tapos yung mga alaga ko pang hayop umiiyak kasi naninibago sila dito sa aming SM na bahay. Dito sa Makati, sobrang dami naming gamit dati. Ngayon, naubos na kakapamigay ko, kakatapon ko. Kasi nga, naluluma na kasi wala naman kami dito, nasa Laguna kami. Yung mga cabinet, nasira. Ayan, wala tuloy lagay ng damit yung anak ko kasi nung kasi na nagbakla sila, nagbasag ng mga kung ano-ano, pati yung cabinet ko na black na software ganda, nasira ne! So sa sobrang stress ko, kesa stress ako ng todo-todo, nagligpit lang ako ng konti dyan, as in konting-konti lang, inayos ko. Tapos nahilo ko dahil lasing pa ako kagabi, kaya mas pinili ko na lang humiga. Yung ibang mga gamit-gamit, tinanggal ko lang. Kasi wala kaming madaanan dahil lahat puro halikabok. Nakakapagod. Yung anak ko, sinabihan ko siya na kunin yung isang ilaw dun sa kabila kasi nga ang dilim, sobrang dilim ng bahay namin. Tapos yan, itong part na to, kwarto yan dati, so giniba na nila. Ang dami ko pang kailangang gawin, napapagod na ako. Isa lang masasabi ko, ang hirap ng maraming bahay.